tok, 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 tok. Noong isang araw, hindi ngayon, nagkikrave ako ng spaghetti, kaya umaga pa lang ay nagluto na ako ng spaghetti. Maagang umalis si Daddy Tano, kaya kaming dalawa lang ni Jace ang mag-aalmusal. Bigla pa nga ako napahinto habang binibigay ko kay Jace itong spaghetti. Bigla ako naisip, mga Marikoy, grabe no, dati nakakain lang kami ng spaghetti kapag may mga okasyon. Bata pa ako, madalang lang ako makakain ng spaghetti. Minsan nga, kahit birthday ko na, wala ring spaghetti dahil walang panghanda. Pero ngayon, nagluto ako ng spaghetti at kakain kami ng spaghetti dahil nagkikrib lang ako. Ang okasyon, wala ding birthday. Alam ko, malayo pa kami at madami pa kami pagdadaanan dahil bata pa itong si Jace. Pero masasabi kong malayo na rin kami sa dati. Napakaswerte ni Jace dahil naranasan niya tong mga to na hindi ko naranasan nung bata pa ako. Kaya namin ibigay yung mga pangangailangan ni Jace pero hindi namin siya ini-spoil sa mga gusto niya. So, sobra nga pala sa spaghetti, dinala ko dito para merienda nila. Kapit naman ang hapon, mga Marikoy, napagdesisyon namin ni Daddy Tano na dalhin si Jay sa mall. At matagal na din nire-request ni Jay sa amin itong dalhin namin siya sa playground. Pasok pa lang namin ng mall, mga Marikoy, dumiretso na kami dito dahil alam na alam ni Jay kung saan nakapesto ito. Nakakatuwa nga siya ngayon kasi hindi na ako lumalapit sa kanya. Nakaupo na lang ako sa isang tabi habang binabantayan siya. At alam nyo ba, every time na lumalapit ako sa kanya, pinupush niya ako at ang sinasabi niya, sit down daw ako. Sila lang, walang masyadong tao ngayon, kaya dalawang bata lang silang naglalaro dito. Makabait at napaka-friendly din na nakasabay namin dahil kinakausap niya si Jace. 30 minutes lang nga pala yung nabail namin dito dahil nagugutom na din kami at kakain muna kami. Medyo late na din kasi nung nakarating kami dito, ilang oras na lang at magsasarado na yung mall. Kaya nung malapit na matapos yung 30 minutes, lumalapit na ako kay Jace. Sine-explain ko sa kanya na last 5 minutes na lang siya dito. Pagkatayo ko nga din ay may nakakilala sa amin at nagpa-picture. Hindi na namin nabidyohan pero nakalabas kami na nagmumuryot itong si Jace. Ayaw niya pa kasing umalis dito, mga Marikoy. At dito nga pala sa tabi ng playground, dito na lang namin napagdesisyonan na kumain. Oo nga pala siya sa floor dyan, mga Marikoy, at umiiyak, nagpapadala sa playground. Di namin siya pinapansin. So siya na nga yung kusang lumapit sa akin. Oh, wait till we go to playground after eating. Okay? We go to playground. Sige pa lang. I stop na. Hindi ko kasi siya pwedeng dalhin ulit doon, mga Marikoy, dahil nakapag-order na kami ng pagkain. At ayoko ding makasanayan niya, naiiyak lang siya, makukuha niya na yung gusto niya. At gusto ko malaman niya na hindi lahat ng tao sa paligid niya ay mag-a-adjust para sa kanya. Later, after eating, we will go back to the playground. Not worry. We have to eat first. Naging okay siya, mga Marikoy, pero may mga times pa rin na nagmumuryot siya. Kaya na lang namin siya hanggang sa tumigil siya. Anyway, pagkatapos namin kumain, mga Marikoy, dumiretso kami sa department store. Ikot nga ako ng ikot dyan dahil may pinaghahanap ako. Time nga, sinama ako sa therapy session ni Jace. At na-amaze talaga ako dun sa laruan na ginagamit nila. Napansin ko nga din na habang nandun ako, ang daming nababanggit na words ni Jace. Kaya tinanong ko talaga yung therapist kung saan nila nabili. Nakita namin, mga Marikoy, nagbayad na din kami kagad at umuwi. Eto nga yun, ganito yung itsura ng box niya. Yung laruan na worth it talagang bilhin dahil makakatulong talaga kay Jace. Kung pinakita ko nga pala kay Jace to, ayaw niya, tinataboy niya. Ayaw niya kasi ng mga bagong laruan, mga Marikoy, kaya pagdating namin sa bahay, tinago ko muna sa kanya. At ayan nga, nagsalo ko dito sa kwarto namin para i-unbox itong laruan. Kaya pala ayaw ni Jace dahil hindi niya nakikilala, dahil hindi pa naka-assemble yung mga laruan. Dami pa lang laman nito sa loob, mga Marikoy, natiyak ako na hindi lang si Jace yung mag-enjoy, kundi pati kaming mga magulang niya. Mas na nga pala kami sa mga puzzle at saka mga academic toys. Nasa stage na kami, mga Marikoy, ng real life. Ibig sabihin, mga laruan na kumokonekta sa totoong buhay. Laruan na meron din sa totoong buhay na ginagamit natin araw-araw. Pagkatapos nga pala namin inassemble, eto na nga yung itsura niya. Sa nga pala siyang dollhouse na napakaraming
kagamitan. Tapos, madali lang din siya ligpitin at pwedeng gawing bag. Isa nga pala ito sa mga laruan na ginagamit nila para makatulong kay Jace na makapagsalita siya. Nakakatulong din ito para matutunan ni Jace yung mga words na kailangan niyang matutunan. Advice nga din pala kami na bawasan na yung mga laruan ni Jace at tanggalin na nga yung mga hindi na ginagamit. Hindi na ginagamit at hindi na nakakatulong. Kaya dito sa kwarto niya, mga Marikoy, dito ko nga din nilagay yung bagong laruan niya. Kami na din kasi akong tinanggal dito sa kwarto niya, kaya kasyang-kasya na to. Napakaganda at napaka-cute ng laruan na to, kahit ako mismo ay nag-e-enjoy. Every morning, mga Marikoy, every time na nagigising si Jace, dito na nga siya sa kwarto niya, dumidiretso. Mumuyot pa nga siya dyan kasi pinapaalis niya ako. Ibang-iba na talaga itong anak ko dahil ayaw niya na ako laging kasama. Ito yung sinasabi nila na minsan lang sila maging bata, kaya sulutin na natin. Darating at darating yung time talaga na ayaw na nila tayong kasama. Ngayon kasi itong si Jace, mas gusto niya ng kasama at kalaro niya yung mga katulad niya ng mga bata.